Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, kasiyahan ko na kasama kita ngayong umaga. Masaya, siyempre pag masaya, nakangiti Kasi nga, nakasama mo muli yung katabi mo. Maging yan ay iyong pamilya, yan ay kapatid natin sa ating pananampalataya sapagkat sabi nga sa salita niya, in your presence there was a fullness of joy. Naniniwala ba kayo na ang presensya ng Panginoon ay narito sa ating kalagitnaan? Amen. Praise God. Sapagkat sinabi nga po sa kanyang salita, isa o dalawa nakakatipon nasa kalagitnaan ng ating Panginoon. Kaya po sa ating po pagpapatuloy ng series natin, Live in Hope o Mabuhay sa Pag-asa, ay makikita natin sa unang Pedro 1:3. At ang sinasabi po, purihin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Sa pamamagitan muling pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay. Ibig sabihin, ng ating pag-asa ay may katiyakan, ang ating pag-asa ay buhay. Kasi pag patay na, maging sa tao, pag patay na, wala na magagawa. Di po ba? Pero sa madalas na pagkakataon, minsan sa ating buhay, parang ayaw na natin, Para pag nakakaranas ka ng mga paghihirap, parang gusto mo nang bumitaw sa pag-asa na yan. Lalo na po sa mga kabataan, karamihan po, marami po sila na nagpapakamatay dahil nawalan ng pag-asa. Bumitiw sa pag-asa na yon. Kasi pag ang isang tao ay kinuhanan mo ng pag-asa, parang sinabi mo lang magpakamatay ka na lang. Ganun po kahalaga o kaimportante ang pag-asa sa isang tao. Lalong-lalo na po sa mananampalataya. Kaya madalas, sino po nanonood ng boxing dito? Di ba pag hinagisan ng trainer o ng coach yung kanyang boksingero ng towel na puti, ibig sabihin, give up na ako. Di ba po ba? Parang ganun din tayo. Na minsan, parang gusto mo nang hagisan ng towel ang buhay mo, give up na ako, parang gusto ko nang bumigay. Lalong-lalo na po sa mga bagay na relasyon, sa ating panalangin na hindi natutupad, parang may pag-asa pa ba ma-fulfill yung panalangin ko, yung hinihingi ko sa Panginoon? Maging sa pagsunod mo, Lord, ba't hindi ko pa rin magawang sumunod? Parang bibigay ka na, parang ayoko na. Lalo sa mag-asawa, Sa mag-asawa, pag kayo ay lalo nang nagkakaproblema at may relasyon, lalo na napakaganda mensahe ng Panginoon last week, parang ayoko na. Parang gusto ko na makipaghiwalay, gusto ko nang bumitiw. May kantang ganun, maalala ko, may kantang ganun, Ano yung kanta nun? Mga kabataan? Gusto ko ng yun, alam nyo na. Parang ganun ang pakiramdam na, parang ayoko na. Bibitaw na ako. Pero bilang isang Kristiyano, sa atin, bilang sinasabi ng Diyos, naniniwala ba kayo may imposible sa Diyos? Wala, Kung ikay Kristiyano at naniniwala ka na walang imposible sa Diyos, mababanggit mo ba na, sige sa isip mo lang, pero hindi mo magagawa na bumitiw dyan sa pangako ng Diyos. Katulad po na sinasabi sa Efeso 3:20, sa makakagawa na higit pa sa hinihiling o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Ibig sabihin, ang kapangyarihan na kumikilos sa atin, ng kapangyarihan ng Diyos na kayang gumawa ng higit pa saan iniisip mo, sa inaasahan mo. Ibig sabihin, higit pa sa imposibleng bagay. Yung imposible na magkaroon kami ng magandang relasyon sa aking pamilya, magiging posible. Posible pa ba akong makaahon sa utang ko? Hirap na hirap kami. Posible. Magkaroon ba na ako na makakatapos ba ako sa pag-aaral? Posible. Lahat na iniisip mo imposible, posible sa Diyos. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos ay higit pa sa kapangyarihan ng mas makapangyarihan dito sa tao. Kaya kung paano siya bumubuhay ng patay, patay na yun, lalo pa kaya na ang taong mananampalataya na nasabi dito, ang kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng Diyos ay hindi patay. Hindi siya meron siyang kapangyarihan na may limit o meron siya katulad lang load, di ba? Hanggang 1 month lang, 15 days. Ito hindi. Ang kapangyarihan ng Diyos ay alin? Unlimited.
Kaya pag sinabi mo, bibigay na, gusto ko na sumuko, no. Kasi yung kapangyarihan na kumikilos sa'yo, ay ang kapangyarihan kayang gumawa ng mga imposibleng bagay. Kaya madalas bakit bumibitiw ang mga tao? Kasi parang wala ng pag-asa. Kasi imposible nang magkaayos, imposible nang masolve yung problema ko. Pero ang sabi ng Panginoon, may imposible ba sa akin? Wala. Kaya po ngayong umaga, ang message po ni Lord ay, never give up hope o huwag bumitiw sa pag-asa. Kung alam mo ang Diyos mo na kayang gumawa ng makapangyarihang bagay, bakit ka bibitiw sa pag-asa ang ating Panginoon? Tama po ba? Kaya madalas pong bumibitiw sa pag-asa, maging ang Kristiyano, kasi hindi niya nakikita kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay niya. At yun ang ayaw ng Diyos. Kasi ang gusto ng Panginoon, humawak ka, huwag kang bibitiw, never give up hope, kasi yung pag-asa na yan ay tiyak na maaasahan mo. Ano po sabi sa Roma 12:12? At dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo. Ano? Kaya yung kagalakan na yun ay nagmumula doon sa pag-asa na nanggaling sa ating Panginoon. Magtiis kayo sa mga paghihirap. Dahil sa pag-asa na pinangahawakan mo, natututo tayong magtiis. Kaya ang mga tao bumibitiw sa pag-asa, nawawala na ng pagtitiis. Ayoko na, di ba? Ayoko na magtiis, ayoko na mahirapan. Kaya bumibigay sa pag-asa, ayaw nang bumibitaw na. Pero pag kinakapitan mo to, kahit anong hirap na sitwasyon, hahawak ka dahil alam mo ang Diyos ay kasama mo. Amen? Dahil ang Diyos ay kikilos sa anumang bagay na ang hinaharap mo ngayon. Kaya napakahalaga po, katulad po ng sabi po sa Salmo 34:19-20, ang mga matuwid ay makakaranas sa maraming paghihirap. Sabi po doon. Ngunit, sasamahan siya ng Panginoon at mapagtatagumpayan niya lahat ng ito. At sa verse 20, ang maganda, sabi niya doon, ililigtas ng Panginoon ang lahat at ni isang buto ay hindi mababali. Ano ibig sabihin noon? Hindi ka physically mababali ang buto mo. Physically, kasi pag bali ang buto mo, hindi ka na makatayo. Tama? Lalo pag spinal cord. Ang sinasabi ng Panginoon, hindi mababali ang buto mo. Kahit ikay napaupo, napasadlak, o napatit ka, itatayo ka ng Panginoon dahil meron kang backbone na hindi nabali. Muli kang itatayo ng Panginoon, kaya patuloy kang hindi bibitiw sa pag-asa na yan. Kaya ang gusto ng Panginoon, makita sa atin yun. Na huwag kang bumitiw. Never give up hope. Kasi alam mo yung pag-asa, sabi dito, at sa mga paghihirap at laging manalangin. Kapag nawalan kayo ng pag-asa, hindi na kayo mananalangin. Sinukuan nyo na si Lord Kaya habang tayo'y nananalangin, lalong tayong kumakapit sa pag-asa. Bakit? Na alam mo kasi yung pananalangin mo ay maririnig ng Diyos, na alam mo yung pananalangin mo, kikilos ang Panginoon, at alam mo, natutulungan ka ng Diyos sa lahat ng mga paghihirap mo. Amen? Kaya nga tayo nananalangin Kinakausap mo siya kung saan tayo malakas. Kung saan tayo magkakaroon lagi ng koneksyon sa Panginoon at pag-asa. Sino po dito nanalangin tapos parang bigat na bigat pa? Di ba hindi? Wala. Once na ikay nanalangin, parang gumagaang. Yung problema mo na akala mo walang solusyon, parang alam ko, Lord, kikilos ka. Mangyayari ito in perfect timing. Kaya makikita natin, dahil saan? Dahil may pag-asa tayong buhay, ibig sabihin magagalak ka, magtitiis ka sa mga paghihirap, at may pananalangin. Alam niyo po, ang pagsunod sa Diyos hindi naman madali. Tama? Lalo sa ibang bansa. Pinapatay po doon, pinapersecute, lalo po sa Nigeria. Nabalitaan ko, sinusunog ang eskwelahan, lalo na pag ito po ay Christian school. Sinusunog at minsan kinukuha lahat ng bata, hostage. Ganon. Sa atin po naman, dito sa ating bansa, hindi naman ganun kahigpit Pero ano nararanasan natin? Nilalayuan ka. Born again ka, hindi ka umiinom, lalayo sa'yo. Di ba? Kapag alam na Kristiyano ka, hindi ka sasamahan kung ano sasabihin sa'yo. Papayain ka, di ba yung mga ganon? Kukutsain ka. Pero pag ating pinanindigan, o lagi nating hawak yung pag-asang buhay na yan, sigurado magtatagumpay ka. Amen? Sigurado na, alam mo na hindi ka mabibigo sa pag-asa na yan. Dahil ang pag-asa na yan ay sigurado, kung tatayuan at ipaglalaban natin to, sigurado na may tagumpay tayo. Amen?
Kaya unang-una, ano ba yung dapat natin gawin para huwag bumitiw sa pag-asa na yan? Unang-una, muling ituon ang iyong isip kay Jesus. Bakit po? Alam niyo po, pag madalas tayo nawawalan na ng pag-asa, bumibitiw, saan tayo nakatingin? Problema, tama? Sa mga pinagdadaanan natin, ang bigat-bigat ng problema ko. Saan ka nakatingin? Hindi naman kay Jesus eh. Hirap na ako, pinagdanasan ko lahat, tiis na ako. Saan ka nakatingin? Sa pain mo, sa nararamdaman mo. Pero pag muli mong ituon ang iyong isip sa ating Panginoong Hesus, ano ipinapakita nito? Itinutuon mo na ang pag-asa mo ipinangahawakan mo. Ano po sabi dito sa 1 Pedro 4:1 hanggang 2? Dahil naghirap si Kristo sa kanyang katawan tao, dapat ay handa rin kayong maghirap. Sapagkat ang taong nagtitiis sa hirap ay tumigil na sa paggawa ng kasalanan at hindi na siya sumusunod sa masasama niyang ugali, kundi sumusunod na siya sa kalooban ng Diyos. Kapag nakatuon tayo sa ating Panginoon Kristo, malalaman natin even Christ ay naghirap. Di po ba? Nagpagaling ka, naghil ka ng sakit, bumuhay ka ng patay, nagpalayas ka ng masamang espiritu, kukutsain ka. Ang mabigat pa, yung nagpapako, yun ba yung pinagaling mo? Kung kayo lumagay sa lugar ni Jesus, di ba? Kung sino yung tinulungan mo, siya pa yung nag-alipusta sa'yo. Pero ang sabi ng Panginoon, dahil sa buhay na pag-asa na yan, nakita natin yung paghihirap ni Kristo yung naghihirap, kailangan din natin maghirap. Bakit po? Dahil sa paghihirap na yan, lalo natin napapananayan na tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Kasi po, pag tayo hindi na kumapit sa pag-asa, lalo na may kasabihan, di ba? Ang taong gipit, anong kasabihan yan? Sa Bombay kumakapit, hindi, sa patalim. Sa Bombay. Ang taong gipit, sa patalim kumakapit. Gaya madalas, pag nawawala na tayo ng pag-asa, anong ginagawa na natin? Masama na. Di ba? Tanongin yung mga nagnanakaw, nang-hold up. Bakit yan nang-hold up? Kasi nasa ospital yung aking anak eh. Diba? Bakit ka nang hablot, nag-snatch ng gamit o ng bag? Kasi nagugutom ang pamilya ko eh. Hindi mo nakikita. Kaya pag ang isang tao, ang pag-asa, itinuon niya sa bagay na walang katiyakan ng mundong ito, saan ka patungo? Sa masama. Pero kapag ikaw itinuon mo ang iyong isip sa Panginoon, hindi ka bibitiw sa pag-asa at hindi ka nagagawa ng masama. Alam mo kasi na ang gagawin mo ay ayon sa kalooban ng Diyos. Sino po dito ang minsan ay wala ka ng pambayad sa kuryente pero hindi mo naisipang magnakaw? Bakit kaya? Dahil nakahawak ka sa pag-asa mula sa Diyos. Amen? Nakatuon ka, mayroong Diyos na nakatingin sa akin. At ang Diyos na nakatingin sa akin ay tutulong sa akin upang ma-resolve anumang problema ko. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, di ba hanggang ngayon may kuryente ka? Di ba? Hanggang ngayon hindi naputulan ng tubig mo? Hanggang ngayon nga, yung anak mo nag-aaral pa, private pa eh. Kasi merong may pag-asang tunay at buhay sa ating Panginoon. Kaya hindi tayo gagawa ng anumang bagay na makakasama at gagawin pa natin. Bakit? Kasi pag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos at naito natin ang isip kay Jesus, hindi na tayo muling gagawa ng masama kasi ang paggawa ng masama ay hindi kalooban ng Diyos. Kasi nga, tayo'y na kay Kristo na. Ang sabi po sa 1 Tesalonica 4:3, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang iyong pagpapakabanal. Yung banal po dito, lagi sinasabi, we are consecrate sa ating Panginoon. Sabihin, itinalaga tayo para sa Diyos. Kasi pag sinabing banal ka agad, lalo sa ibang tao, pag banal, bawal gumiti. Bawal kang kumilos. Hindi po yun ang kabanalan. Ang kabanalan po sinasabi sa atin ng Panginoon, ikaw ay itinangi para sa akin, ililigay para sa akin. Yun po ang kabanalan. Kaya pag ikay na kay Kristo sa ating Panginoon, pag banal ang Diyos, dapat banal din tayo. Ano yung banal? Ibig sabihin, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya pag tayo ay hindi nakabitiw at nakatuon tayo sa isip sa ating Panginoon. So Kristo, hindi na natin ginagawa yung mga gawain natin noon. Kaya pag tayo nakatuon, hindi na tayo nakatuon sa mga bagay ng past. Kundi saan? Sa bago na gagawin ng Panginoon. Kasi ang labanan natin is spiritual dito. Ang battle natin is spiritual. Kaya dapat ang labanan din natin, dadalhin natin spiritual. At yun ay ang kasama ng Panginoon. At kapag tayo nakatuon, ang ating paningin, ang ating isip sa ating Panginoon, hindi na natin ginagawa yung dati.
Bakit? Di ba dati pag tayo may problema, paano paggawa ng solusyon? Lalo sa mga lalaki. May problema sa pamilya, tetext ang barkada. Kita tayo, bakit? May problema ako sa pamilya, inom tayo. Di ba yung ganon? Ngayon hindi na. Pag nagkakaproblema sa pamilya, anong ginagawa na? Pag-usapan natin. Isolve natin. Walang awayan, kundi may pagpapakumbaba upang magkaroon ng mabuting relasyon. Kaya pag tayo nakatuon sa isipan natin ang ating ginagawa sa ating Panginoon Kristo, nakikita natin yung paano yung pamamaraan at will ni Lord ang ating ginagawa. Ano po sabi sa 1 Pedro 4:3? Kaya huwag na ninyong gawin ang mga ginagawa nyo noon. Sabi ni Lord, inuutusan tayo. Ang mga bagay na itong gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sino po yung kumikilala sa atin sa Panginoon? Pakitaas ang kamay. Amen. Ibig sabihin, hindi pala dapat na natin, bilang kumikilala sa Panginoon, hindi na dapat natin ginagawa yung gawain natin noon. Kasi noon, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Pero ngayon, pag ikay nakakilala na, hindi na dapat natin ito ginagawa. Puno na kahalayan ang buhay nyo noon at sinusunod nyo ng nasa ng inyong laman. Palagi kayo nagtitipon-tipon upang mag-inuman at gumagawa ng mga kahiyahiyang bagay. At pagsamba ninyo sa mga Diyos-Diyosan, kung ano-ano pang masasamang bagay ang ginagawa ninyo. Nabanggit pa, di ba? Yung mga walang humpay na pag-iinuman. May problema, daanin natin yan. Sa mga bisyo, daanin natin. Sa mga bagay na masasamang halay, di ba? Pag ayaw mo na sa asawa mo, palitan mo ng bagong babae. Wala nang pag-asa asawa ko eh. Pag papasok pa lang ako, kala ko ilaw ng tahanan. Pala hindi. Armalite ng tahanan. Bunga nga, kaya dapat palitan. Pero dahil ang pag-asa mo yung nakakapit sa Panginoon, ang iisipin mo alin, yung gusto at nais ng Diyos, hindi yung sinasabi ng sarili mo at makasarili, kundi ang sinasabi ng katotohanan. Kaya ang mga tao na iniisip ang ating Panginoon, hindi na ginagawa yung dati. Kaya ang nangyayari, lalo tayong kumakapit sa pag-asa. Lalo natin pinangahawakan ng pangako sa atin ng Panginoon. Kung saan, ang gumagawa ng masama ay mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Hindi ko po sinasabi dito na hindi na po tayo magkakamali o magkakaroon ng pagkakasala, pero pinapakita po natin na tayo ay binabago at unti-unti na po natin natatalikuran ng ating mga dating ginagawa. Alam niyo kasi yung mga dating ginagawa ay pagpapakita ng hindi pagkakilala sa Diyos. Kaya tinanong ko po kayo kanina kung kayo kumikilala. Tignan po natin ang ating sarili. Ako ba talaga ay kumikilala sa Diyos o mayroon pa ako mga bagay sa buhay ko na hanggang ngayon hindi ko pa sinusuko sa Diyos? Kasi sinasabi dito, ang mga hindi kumikilala, ito lang yung mga gumagawa at nagpapatuloy sa kanyang ginagawa ng nakaraan. Ang maganda lang sa Panginoon, pwede kang bumalik. Yun ang kagandaan. Muli mo itutuon ang iyong isip sa Panginoon upang hindi mo na maibalik yung ginagawa dati. Kaya huwag tayo magtaka. Ako, naranasan ko po ito. Dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, itinututok mo ang iyong paningin sa ating Panginoon, hindi mo namamalayan, di ba? Nilalayuan na kayo ng tao. Yung dati yung mga kakilala, kaibigan, para kayo may sakit. Ayaw na kayong kaawa, ayaw na kayong samahan. Bakit? Kasi yan po ang pagpapatunay na kayo ang iniisip nyo, ang iyong ginagawa ay nais ng Panginoon. Nilalayuan na kayo ng mga dati yung mga kaibigan, kakilala, even nga mga pamilya niyo. Bakit? Iba ka na kasi para kami nakakahawakan sa... Ano po sabi sa 1 Pedro 4:4? Kaya nga pinagtatakhan kayo ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sino daw? Mga hindi kumikilala sa Diyos. Kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at malu nilang pamumuhay at pinagsasalitaan kayo ng masama. Huwag na po kayong magtaka. Kung tayo sumusunod sa salita at tinutuon natin sa pamagitan ng ating isipan kay Jesus, huwag na kayong magtaka bakit ganun na lamang kayo itinatakwil ng mga taong gumagawa ng masama. Kung naranasan ko po yan, kung ikaw pa'y sabihan pa na hanggang 1 buwan ka lang, balik ka na sa dati. Hindi totoo yan. Pero dahil pilit kong sa awat piyaya ng Panginoon, pilit kong itinutuon ang aking isip sa ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin, wala na akong ano sa inyo. Kasi mahalaga kung anong sasabihin ng ating Panginoon Kristo. Kasi kung nawalan ako ng pag-asa, bumitiw ako sa pag-asa, wala po ako dito. Baka lalo ngayon, may po akong barkada sa Kainta. Kasi nag-aaral po ako sa Kainta. Ang dami ko pong kaibigan dyan, makakaklase ko. Baka nandun po ako ngayon. Kasi piyesta po ngayon dun eh.
bukas. Di ba? Lalo na pag ano. Kaya nga minsan nakikita natin kung bakit tayo inilalayo ng Diyos. Kasi nga, hahamakin ka. Kaya wag po kayong magtaka dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, hahamakin ka, iinsultuhin ka, lalayuan ka. Pero magalak kayo. Bakit? Lalo nyo ipinakikita na hindi kayo bumibitiw sa pag-asa na yan. Na kahit kayo minumura, na kahit kayo inaalipusta. Pero sabi mo, Lord, kayo na bahala sa Kanya dahil ang pag-asa ko nasa inyo, hindi sa kanila. Amen? Kaya huwag kayong magtaka. Kaya kung minsan nilalayuan kayo, okay lang. Ang mahalaga, hindi kayo nilalayuan ni Lord. Amen? Sabi nga sa awit, itakwin man ako ng aking pamilya, pero ang Diyos ang magkakanlong sa akin. Napakaganda, di po ba? Kasi ang Diyos ay mabuti at hindi po natin na pwedeng pasubaliin ang kanyang ginagawang kabutihan sa atin. Kaya yung bumitiw sa pag-asa, wala po sa bokabularyo yan ng ating bilang isang mananampalataya. Kapag tayo tumingin po sa ating Panginoon Kristo, ito maganda, huwag kayong mag-alala. Tayo ay tumitingin, yung mga hindi sumusunod sa Panginoon, mananagot. Ano sabi dito? Mananagot sa Diyos sa mga taong ayaw ituon ang isip kay Jesus. Sabi dito sa 1 Pedro 4:5. Ngunit, mananagot sila sa Diyos na ginagawa nila dahil hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Ang mga taong ayaw manumbalik sa Diyos, ang mga taong ayaw gawing pag-asang buhay ang Diyos sa kanilang buhay, mananagot sila. Kaya lalo ka hindi bibitiw sa pag-asa. Bakit? Yung ginagawa mong pag-asa sa ating Panginoon ay may resulta, mayroong alin? Eternal value. Na kahit nahihirapan ka na kahit ikaw ay nagtitiis ka na, sasabihin mo na, Lord, paano na? Huwag kang mag-alala. Kasi bakit? Yung mga hindi kumikilala sa mga hindi sumusunod sa Panginoon, hindi tinutuon ng isip kay Jesus, ang sabi, mananagot sila, parurusahan sila. Pero ang lahat na ang pag-asa ay nasa Panginoon, tiyak na makakasama ng Panginoon habang buhay. Amen? Kaya hindi ka mawawalan ng pag-asa eh. Bakit? Paano sila, di ba sabi nung nakaraan lang, naalala ko sa awit din, sino pa kaya yung masama? Sino pa yung nabe-bless? Sino kaya yung pa yung gumagawa ng masama? Sino pa yung walang problema? Pero sabi ni David, nung ako'y pumunta sa iyong templo, nalaman ko kung ano ang mangyayari, kahihinat na ng alin, ng mga masasama. Panandalian lang kayo. Sabihin ko na, 100 years ang buhay mo, pero gumawa ka ng masama. Kapalit ng buhay na walang hanggan, puro magandang buhay, kapahingahan. Doon na ako sa buhay na walang hanggan. O di po ba, 100 years ka, kakapal ka ng maraming pera. O, lahat na nasa iyo. Kapalit naman, habang buhay na alin. Parurusahan ka. Doon na ako dito nagtitiis ako na ang pag-asa ay nasa Panginoon, okay lang. Bakit? Habang buhay ito. Na makakasama ang Panginoon. Doon na ako. Unli to, wala nang atrasan. Wala nang pwede kang bumalik. Wala na, hindi. Kaya nga, minsan lang, sabi nga sa di ba, sa Hebreo, minsan lang itinadhana sa tao ang mamatay at kasunod nito ay paghuhukom. Kaya nga, minsan masasabi mo lang sa mayaman, mamamatay ka rin. Pero sa Kristiyano, sino po dito handang mamatay? Parang hindi, siyempre naman, Pag sinabi, hindi naman ngayon Di ba? Pero yung takot, tinatanggal. Pero kung tanongin ko sa inyo, Pastor, hindi naman ngayon Sino sa katinuan ng isip sasabihin mo ngayon na gusto ko mamatay? Hindi naman, di ba? Kung po pwede lang. Pero ang kagandahan nun, yung takot na mamatay ka, tinanggal na sa'yo. Bakit? Dahil ang pag-asa mo nasa Panginoon at hindi ka bibitiw sa pag-asa na yan ay na nagbibigay sa'yo ng nagtatanggal ng takot, anuman takot sa buhay mo. Amen? Yan, sabi na dito, pero ang mga nagtitiwala, ang mga isip ay nasa ating Panginoon Kristo, sabi dito, muling bubuhayin. Mamatay man ang ating pisikal, pero ikay muling bubuhayin. Ano sabi dito sa 1 Pedro 4:6? Ito dahilan kung bakit ipinangangaral ang magandang balita sa mga taong patay na. Ano dito po? Bakit po sinabing taong patay na? Ang mga taong walang pananampalataya, walang pag-asa sa Diyos, patay ka sa paningin ng Diyos. Para kang zombie. Buhay ka pero patay ka sa paningin ng Diyos. Ang sabi dito, nang sa ganon, kahit patay na sila sa laman at mahatulan tulad ng lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa espiritu gaya ng Diyos. Kaya hindi ka bibitiw sa pag-asa na kahit ang katawan mo ay hirap na, nagtitiis na,
Pero sabi ng Diyos, laman lang yan. Masisira yan. Mawawala yan. Ngunit ang espiritu at kaluluwa mo, bubuhayin gaya ng ating Panginoong Kristo. Mabubuhay din naman yung masasama, pero parurusahan sila. Araw at gabi, magngangalit ang kanilang mga ngipin sa sobrang hirap. Hindi sila makakainom. Wow na oho sila, pero kahit dampi man lang, hindi sila makakainom. Kaya yan ang naranasan, di ba, ni Lazaro? Tsaka yung mayaman, di po ba? Kung maalala nyo, kung nabasa nyo, kahit lang dampian ako sana ng isang tubig kasi hindi po kayo makakaranas ng tubig doon. Init na init kayo. Kaya hindi napansin din, walang pangalan yung yung mayaman. Kasi hindi nga nakasulat sa Aklat ng Buhay yung pangalan, ba't lalagyan pa ng pangalan? Pero yung mga nagtitiwala, yung pag-asa hindi nakakapit pa rin sa Panginoon, nakasulat ang iyong pangalan sa Aklat ng Buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nakasulat ang pangalan mo. Huwag kang bumitiw sa pag-asa. Totoo yan. Kasi kung hindi nakasulat, baka sabihin sa'yo, yan si Ronnie. Ronnie matangkad lang yan. Si tangkad lang, sasabihin, hindi wala yung pangalan. Tangkad lang yan. Kasi hindi nakasulat. Pag nakasulat yan, si Ronnie? Oo, si Ronnie ibabaw. Mapupunta ng langit yan. Ganon ang umahawak sa pag-asa natin sa Panginoon. Amen? Nakasulat ka. Praise God. Bakit? Kaya hindi tayo bibitiw eh. Kasi tatawagin ka sa pangalan mo at nakalista. At hindi ka talaga bibitiw. Kung saan, sabi nga dito, nang sa ganon kahit patay na sila, ay hindi na matutulad na mabubuhay pa na sila sa Espiritu na gaya ng Diyos. Bubuhayin ka kasama ng Panginoon. Kasi bubuhayin nga yung masasama, parang sinabi mo, sana hindi na ako binuhay para sa kasi parurusahan ka eh. Pero ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay tunay na makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Sabi mo sa katabi mo, never give up hope. Huwag kang bumitiw sa pag-asa. Sabihin mo, baka yung natutulog-tulog eh. Baka nakabitiw na pala yan. Nakatutulog ako sa pag-asa. Hindi pala. Di ba? Sabihin mo, huwag kang bumitiw sa pag-asa. Kasi yung pag-asa na yan, ay tunay na nangyari din sa lumang tipan. Kailan yung si Josue, nung sila po ay sasakupin nila ang Jericho, nung pinalaya na po sila doon sa Egypto, nung papasok na po sila sa Jericho, ang Jericho po, napaka-altaas po ng kanilang pader. Kaya sabi ni Josue sa kanyang dalawang espiya, punta kayo doon, mag-espiya kayo doon sa Jericho. Ang nito, nalaman ng hari, na may pinadala dalawang espiya. Ang mga Israelita, kaya hinanap nila. Pero meron pong isang babae na ang pangalan ay Rahab. Si Rahab po ay isa po siyang prostitute woman. At sabi niya, nabalitaan po namin dito po sa Jericho yung ginawang himala ng Diyos sa inyo. Kung paano kayo pinatawid sa pulang dagat. Kung paano nagpadala ng mga feminine o mga sumpa sa Ehipto, kung paano kayo nakatawid sa ilig Jordan na pinatigil ang agos mula sa taas pababa. Kaya takot na takot ang mga Jericho. Pero sabi ni Rahab, dahil ibinigay na ang Jericho sa inyo ng Diyos nyo, sana ito lang, tutulungan ko kayo, pero gawan niya ako ng favor. Anong sabi? Ako yung nasabi dito sa babasahin natin. Makikita dito natin ang Rahab, ang pag-asang sinasabi ni Rahab. Ano po sabi dito sa Joshua 2:18? Hindi ko po nilagay kasi napakahaba po ng kanyang istorya. Pero kailangan gawin mo rin ito, sabi ganon. Sige, sabi kasi ni Rahab sa mga dalawang espiya, sige, tutulungan kita pero tutulungan niyo ako. Sabi ganon. Anong sabi ng dalawang espiya? Ganito po. Pero kailangan mong gawin mo rin ito. Kapag nilusob na namin ang lupain ninyo, itali mo ang pulang lubid na ito sa bintanang binababaan namin. Tipunin mo ang iyong bahay, ang iyong mga magulang, ang kapatid mo, at buo nilang sambahayan. Alam niyo po, sa Hebrew names po ng tikba, ibig sabihin po lubid o cord. Sa Hebrew names po ng cord ay tikba. Pag sinabi po, ginamit ang salitang tikba sa Bible o sa katotohanan, sa salita ng Diyos, ibig sabihin po pag-asa. Kaya pag sinabing tikba sa word, sa Bible dinala, ibig sabihin po pag-asa. Ano po makikita natin? Na ibig sabihin, si Rahab na wala ng pag-asa kasi nga, binigay na ng Panginoon yun eh. Pero ang ginawa niya,
Hindi siya bumitiw sa pag-asa. Yung tikba, yung lubid na yon. Kung ano yung Diyos ng mga Israelita, yun ang hinawakan niya. Saka sabi ng mga Israelita, ibaba mo yan ng lubid na pula na yan, diyan ka kumapit, diyan kayo bumaba. Yung pag-asa na hindi binitawan ni Rahab, yun din ang pag-asa ng mga mananampalataya ngayon. Amen? Hindi malang nakita natin yung dulo ng lubid na inahawakan mo. Pero for sure, sinasabi ng pananampalataya mo, yung dulo niyan, may hawak ang ating Panginoong Jesucristo. May pag-asa. Si Rahab na wala ng pag-asa, lulusubin, papatay na ng lahat ang mga sara sa Jericho. Pero dahil sa pag-asa na yan, kinapitan niya, sabi niya, ang Diyos ng Israel, ang tunay na Diyos, yan ang pangahawakan ko, yan ang pag-asa ko. Hindi po namatay si Rahab. Ang buong pamilya po naligtas. Anong sinasabi sa atin? Huwag kang bumitiw sa pag-asa na yan. Huwag kang bumitiw sa tikba, yung pag-asa na yan ng ating Panginoon. Kasi pag bumitiw ka, mailalayo ka at sinabi mo lang, Lord, hindi kita kailangan. Pero sa panahon ng wala ng kapag-asa, sasabihin sa iyo ng Panginoon, may pag-asa. Ano ba layunin ng paghihirap sa atin? May nilagay po ako dito. Ang layunin ng paghihirap ay para hindi pahirapan tayo, kundi para tayo tulungan. Kasi kung di ka maghihirap, hindi ka matutulungan ni Lord. Tama? Kaya nga tayo tumalapit sa Panginoon kasi may paghihirap ka eh. Yun din ang isang mga dahilan kung bakit tayo nahihirapan para tayo lumapit sa Panginoon, para tayo matulungan. Ang layunin ng paghihirap ay para hindi parusahan, kundi para tayo ay linisin. Minsan yung paghihirap na atin nararanasan, to clean us, nililinis tayo ng Diyos. Bakit? Kasi may ginagagawa tayo mga karumihan sa atin. Kaya ito maganda. Kapag ang taong walang pag-asa sa Panginoon, hindi Kristiyano, yung mga nangyayaring paghihirap niya because of his or her sin. Pero ang mga mananampalataya, sabi ng Panginoon, yung mga paghihirap na nararanasan nyo, yan ay makakabuti sa inyo. Yung mga uncertainty pain, yung mga hindi natin akalain ng mga panandalian na paghihirap, mga sakit, ang binulot ito sa atin ay kaginhawahan. Yun ang kagandahan sa Panginoon. Kasi walang masama sa Panginoon. Kaya yung paghihirap na meron ka, pag ibinigay mo to sa Panginoon, yung paghihirap na yan, resulta yan na mabubuting bagay, na maganda. Katulad nga dito, di ba, ang layunin na paghihirap ay para hindi sirain tayo, kundi para tayo disiplinahin. Ang paghihirap na ating nararanasan para hindi pabaksakin, kundi para tayo ay baguhin. Ang paghihirap na mayroon tayo hindi para wasakin, kundi para tayo akayin sa pambihirang tagumpay. Kaya ang pag-asa hindi nakabase sa ating pangyayari o nangyayari sa buhay natin ngayon. Ang pag-asa natin ay nakabase sa ating Panginoong Jesus. Amen? Yun, hindi yung... Kasi pag tayo nakatingin sa paghihirap na yan, ang dulo totoo, hindi. Ang paghihirap na yan, ibinigay mo sa pag-asang mayroon ka, hindi mo binibitawan, I tell you, hindi makakasama sa iyo yan. Kasi walang masama kay Lord. Tingnan yung buhay natin ngayon. Dati, nung wala ka sa Panginoon, di ba? Walang kapag-asa buhay ko. May mangyayari pa ba maganda sa buhay ko ngayon? Noon? Pero nang inilapit mo ang buhay mo sa ating Panginoon, yung mga marurumi, yung mga kadiliman mo, yung masamang gawain mo, ano nangyari? Nilinis ng Panginoon. Yung mga paghihirap mo noon, binigyan ni Lord ng pagkakataon upang mabago dahil sa pag-asa na hinahawakan natin ngayon. Sino makapagsasabi dito, nagkamali yata ako ng desisyon na tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas? May makapagsasabi po? May malakas ang loob? Di ba? Hindi. Anong masasabi natin? Ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko nung tanggapin ko si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Amen? Yung pagtanggap mo sa ating Panginoong Jesucristo ay pagtanggap mo sa pag-asang buhay. Kaya dahil sa ating sa series verse natin, di ba? Muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ibig sabihin, yung pag-asa na buhay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan nyo, paano tayo lalong kakapit at hindi bibitiw sa pag-asa, tumugon ng pagmamahal para sa iba. Bakit mahalaga po yung pagmamahal natin sa iba? Kasi po, karamihan sa ating nawawalan tayo ng pag-asa, may connection sa ating mga kapwa. Tama? Sa sarili mo. Masyadong mababatingin mo sa sarili mo. Ano yung sinasabi ng ibang tao? Sinasabi ng katrabaho mo, sinasabi ng kaklase mo, ng kapitbahay mo, mismo ng kapamilya mo. May connection ito eh.
Kung bakit tayo nawawalan ng pag-asa? Di ba naalaman nyo na lang yung anak ni Atienza? Bakit siya nagpakamatay? Binubuli siya. At meron siyang karanasan na hindi maganda noon. Ibig sabihin may involvement ng ibang tao kung bakit tayo nawawalan ng pag-asa. Para hindi tayo bumitiw sa pag-asa na yan, anong gagamitin natin? Yung ginamit ng ating Panginoon. Pagmamahal. Ano po sabi sa 1 Peter 4:7-8? Malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya pigilan ninyo ang inyong sarili upang hindi kayo makagawa ng masama at ang walang maging hadlang sa mga panalangin nyo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Yung pagmamahal po na nagniningas. Kasi may pagmamahal po, di ba, nawawala. Kaya ano po sabi ng Panginoon sa atin? Anong gamit ang pagmamahal na dapat na ginagamit natin? Pagmamahal niya. Di ba sabi ng Panginoon, bagong utos na ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko. Kasi nga, minsan tayo nadi-disappoint, nawawalan ng pag-asa tayo. Lalo ng mga magulang, di ba, sa mga anak, kala ko ikaw ay makakapag-ahon sa amin sa kahirapan. Pero ngayon, dagdag pahirap ka sa amin ngayon. Hindi nakatapos ng pag-aral. Di ba yung ating nadi-disappoint ka, nawawalan ka na ng pag-asa. Pero anong ginagawa ng mga magulang? Pagmamahal pa rin. Kaya yung pagmamahal natin yung nagbibigay lalo na kumapit sa ating Panginoon. Sino po mahal ang Panginoon? Amen. Kaya mahalaga po yun eh. Kasi kung mahal mo ang Panginoon, hindi mo tatanggalin sa buhay mo yung pag-asa na yan, sapagkat ang pag-asa na yan ay magbibigay sa iyo upang mahalin mo ang iyong kapwa, ang iyong pamilya, kahit gaano. Pag nakikita ko, ito, nagpapabaksak ng aking pag-asa. Lalo nagpapadaw na ayaw ko nang kumapit, pero dahil sa pagmamahal mo sa Kanya, parang ang ating Panginoon. Balik tayo sa Panginoon. Ang Panginoon, wala na tayong kapag-apag-asa. Sino dito walang kasalanan? Di ba lahat tayo, minana na natin yan eh. Wala pag sila mo, meron na tayo, inherit na po yan. Pero dahil saan? Sa pagmamahal ng Diyos. Sabi niya, anak, may pag-asa ka. Anak, may pag-asa ka. Anak, may pag-asa ka. Bakit? Hindi bumitiw ang ating Panginoong Kristo. Laging ang ating Diyos Ama sa pag-asa na yan. Kaya, sabi sa Romans 6:23, ganun na lang, lahat ay may kasalanan. Di ba? For the wages of sin is sin. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal through Christ Jesus. Lahat tayo mamamatay. Ngunit na yun yung pag-asa. Pero, yun ang nangyari, may pag-asa. Bakit? Sa pagmamahal sa atin. Kaya yung pagmamahal na yan, may pag-asa. Yung anak mo, wala, hindi, mahal mo, may pag-asa. Di ba? Lahat tayo, mga kakaaway, may pag-asa. Bakit? Kasi hindi sinukuan ng Diyos yan eh. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka sinukuan ng Diyos. Hindi nawalan ng pag-asa sa iyo ang Diyos, kaya hanggang ngayon buhay ka eh. Hanggang ngayon, binabago tayo dahil sa pagmamahal na yan. At sa pagmamahal na yan, may pagmamahal, may tunay na pagtanggap. Alam mo kasi si Lord ganyan kung magmahal. Kung bakit tayo may pag-asa na pangahawakan kay Lord. Kasi may pagtanggap siya na kahit anuman ang ginagawa natin, pagre-rebelde, pagtalikod, minsan ayaw na natin sa pag-asa na yan, pero pilit pa rin tayong tinatanggap ng Diyos. Pilit pa rin tayong inilalapit ng Diyos. Di po ba? Kasi yan yung pag-asa na yan. Kasi alam ni Lord na pag bumitiw ang pag-asa ng mga mananampalataya, mapapahamak sila. Kaya patuloy ang pagtanggap ng ating Panginoon at maging dapat tayo, ano po sinabi dito sa 1 Pedro 4:9, tanggapin nyo sa inyong tahan ng isa't isa ng maluwag sa inyong kalooban. Ang pagmamahal na may tunay na pagpapatawad at pagtanggap. Kasi madalas po sa tao, sabihin sa'yo, di ba? Pinatawad na kita sa iyong kasalanan, minamahal kita. Pero ayaw kita makita. Ayaw kang pupunta sa bahay ko. Ganon, di ba? May ganon eh. Yung pagmamahal na may pagtanggap, ito katulad ni Jesus. Sino pinatawad na dito ni Kristo? Yung ibang din nagtaas, hindi ka pinatawad. Pinatawad tayong lahat, di po ba? Ano ba ginawa ni Jesus? Pinatawad na kita, sasama pa kita sa langit. Di ba? Hindi mo sabi ni Lord, pinatawad na kita ha, pero ayaw kita makita sa langit. Kasi tinanggap ni Lord anuman meron ka.
Kasi yung pagmamahal niya may pagtanggap na tunay. Ganon din dapat tayo. Upang huwag tayo bumigay doon sa pag-asa na yan, bumitiw na yan, ang gawin natin, magmahal po tayo. Kasi yung mga nasa paligid natin, di naman maaalis yan eh. Lalo yung mga bagay na yung mga tao pa, sino yung toxic, sino pa yung nilalapit sa akin ni Lord? Di ba napapansin, yung pa yung ginagamit ni Lord para mabago ka? Di ba ba? Ayoko rin ng toxic. Sabi nila, pero bakit yung pa binibigay ni Lord? Hindi ko napapansin, binabago na pala ako ni Lord. Di ba? Lord, bigyan mo ko ng pagmamahal. Tapos may makakaaway ka. O kaya gamitin mo yung pagmamahal na yan. Hindi ko napapansin ganon? Kasi ginagamit ni Lord yung mga paghihirap na yan para lalo tayong mabago at kumapit sa pag-asa na yan. Bakit? Dahil ang pag-asa na yan ay tunay nagbibigay sa ibang tao ng kanilang pangangailangan. Alam bakit? Yung pagmamahal dapat nagbibigay din ng pangangailangan. Nangyari po yan, di ba? Sabi dun sa Bible din. I forgot lang kung ano po yun. Di ba sabi dito, kung may isang tao, giniginaw, kailangan ng di ba? Yung balabal. Sabi ng ipagpe-pray ko na lang. Kung meron ka naman balabal, mas mahalaga yung bigay mo yung balabal kaysa ipag-pray mo. Kasi may kakayahan ka naman magbigay eh. Tama? May yung ganun eh. May kakayahan ka naman magbigay ng tulong, ipagpe-pray na lang kita. Okay yun, pero mas mahalaga yung pangangailangan maibigay mo. Tama, di ba? Kung meron ka, may nanghihiram sa'yo ng 1,000, meron ka palang 3,000 sa bulsa mo. Baka hindi magbayad. Ipagpe-pray na lang kita. May kakayahan ka naman. Di ba po ba ganon? Kaya yung pagmamahal na tumutugon din sa pangangailangan. Halimbawa, naalala ko po si Elias. May oras pa ako, na naman. Si Elias, nung siya'y nawala ng pag-asa, di po ba? Dahil pumunta siya sa kuweba at pinakain siya ng Diyos, di ba? Sabi ang pagkain galing pa sa mauwak eh. Dalan mo kasi si Elias, disappointed, nawawala ng pag-asa. Kaya sabi ni Elias, Lord, kunin mo na lang ako. Kung ganito rin ang mangyayari sa buhay ko, naghihirap na ako, nagtitiis na ako, ganun pa nangyari. O sabi ni Lord, pumunta ka doon sa bayan na yon. May makikita ka doon mag-ina, byuda, tsaka anak. Hindi punta siya. Pagdating, siyempre, wala naman siyang pera, wala siyang pagpunta doon. Pwede niyo ba akong pakainin? Isa po akong lingkod ng Diyos, sabi ni Elias. Ang sabi ng byuda, tsaka ng anak, lingkod ng Diyos. Ito pong kakainin po namin ito. Huling hapunan na namin. Last supper na po namin to. Parang gano'n, mamamatay na po kami, wala na po kaming pera, wala na po kami. Anong ginawa ni Elias? Dahil nakakapit siya sa pag-asa ng Diyos. Anong sabi ni Elias? Sabi ng Diyos sa kanya, lahat ng mga makukuhanan mo, malalagyan langis, kunin mo lahat. Nalagyan lahat. Wala na ba? At sabi ni Elias, ipagbili mo yan para may magamit kayong mag-ina. Makain nyo. Anong pinapakita po nun? Yung buhay na pag-asang kinakapitan mo, magiging pag-asa rin ng iba dahil ibinigay mo to para sa kanila. Amen? Ganon, kaya ayaw ng Diyos na bumitiw sa pag-asa na yan eh. Kasi yung pag-asa na meron ka, pwede mong i-share yan sa iba upang kapitan din yung pag-asa na yan. Kasi naniniwala si Elias, yung pag-asang yan ay magiging pag-asa rin ng lahat ng sumasampalataya at naniniwala sa Panginoon. Amen? Kaya sabihin sa katabi mo, wag na wag kang mawawalan ng pag-asa. Ano man ang pinagdadaanan natin. Kaya nga sabi dito, ang pagmamahal na may kalakip na paglilingkod. Unang Pedro 4:11. Binibigyan tayo ng Diyos ng bawat isa sa atin na kaloob. Gamitin natin to para sa ikabubuti ng lahat bilang matatapat na katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. At binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral sa salita ng Diyos. At ang binigyan ng kaloob upang maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapapurihan ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, makapangyarihan siya at karapat-dapat purihin magpakailanman. Amen. Kaya yung ginagawa natin pagkapit, nakakatulong po yun sa iba. At higit sa lahat, ang sabi dito, mapupurihan ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Kaya minsan napagtataka kayo, ba't kayong gano'n naman Kristiyano, parang may mga engot. Nahihirapan pa, nakangiti. Yung mga may problema, nakatawa. Di ba? Di nyo pa nararanasin yung gano'n? Kaya lahat ang akala siguro ng mga ibang kapitbahay, mayaman ka eh. Kasi kahit may problema ka, di ba, nakangiti ka, parang ito, walang ka puro problema. Lalapitan ka, sis, baka pwede makautang. Di ba yung gano'n? Hindi nilang alam
Na yung pag-asa mo kasi nasa Diyos. Hindi sa trabaho, hindi sa paligid mo, hindi dito sa buong mundong ito, kundi ang pag-asa mo'y buhay dahil kay Jesus. Amen? Yun lang ang hindi na nalalaman eh. Kaya akala nila sa pera magiging masaya. Kapag marami kang sasakyan, maganda bahay mo, maganda asawa mo, di ba, girlfriend mo, gwapo, masaya na. No, nagkakamali kayo. Dahil ang pag-asa mong hinahawakan niya, mawawala rin. Walang katiyakan yan. Ngunit ang taong ayaw bumitiw sa pag-asa sa Panginoon, may tiyak na pag-asa ka. Dahil buhay. Ang pagmamahal ng Diyos ay tunay na nagpakita ng paglilingkod sa atin. Kasi alam bakit? Di ba sabi ng Panginoon, naparito ako para maglingkod, hindi para paglingkuran. Kaya tayo ay nahihirapan dahil sa ating pananampalataya, sa ating pag gusto mong itayuan yung pananampalatayang yan. Gulang, bakit? Nalulugod ng Panginoon para dyan. Kasi yung pag-asa na ito na ating Panginoon, ito yung pag-asa na dapat hinahawakan takilangan ng mga Kristiyano. Huwag mong bibitawan. Maging ang asawa mo nga eh. Huwag mong gawin ng pag-asa mo dyan. Bakit? Mawawala rin yan eh. Yung anak mo, ganun din eh. Di ba sa mga magulang? Anak, kapag nakatapos ka ng pag-aaral, iaahon mo na kami sa ihirap. Hindi nangyari yun. Di ba? Nag-asawa ng maaga. Ano nangyari? Ikaw pa naman ang pag-asa ko. Ano nangyari? Di ba ganun na nangyayari? Kaya ayaw nga ng Diyos eh. Kaya dapat hindi natin binibitawan yung pag-asa natin sa Diyos. Ang maganda lang sa Panginoon, kahit ang anak mo ay nadapa, itatayo ng Diyos yan upang maging pagpapala pa rin sa iyo. Amen? Ganong kabuti ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, napakaganda sa Salmo nga, sabi ko 34:20, ni isang buto hindi mababali sa iyo. Ano ibig sabihin? Kahit ilang beses kang madapa, kahit ilang beses kang masubsob, dahil puno pa yung buto mo, walang nabali, makakatayo ka pa rin. Pag tayo mong yan, sasabihin mo, nakakapit ako sa pag-asa na yan dahil ang pag-asa ko'y buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Eh sabihin mo sa katabi mo, walang pag-ano to, never give up hope. Seryoso, sabihin mo, never give up hope. Huwag mong bitawan ng pag-asa. Huwag mong bitawan. Kasi pag binitawan mo yan, parang sinabi mo, Lord, wala nang pag-asa, wala ka na sa buhay ko. Lalo po sa panahon po natin ngayon, di ba? Talagang malulungkot ka. Pero kaya mong umuti, kaya mong sumamba, kaya mong magpuri dahil hindi ka bumibitiw sa pag-asa na yan. Amen? Amen? Praise God. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, napakabuti mo, Panginoon. Kahit kailan, Lord, hindi kayo nagkulang. Pero sa paningin ng iba sa amin, Panginoon, na Lord, hindi kayo kumikilos. Hindi namin manararanasan. Pero it doesn't mean, Panginoon, na wala kayo. Na wala yung pag-asang ito. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na makita. Hindi yung problema. Hindi yung kinaharap namin paghihirap. Hindi na yung kinaharap namin pagtitiis. Kundi makita namin yung kayo, Panginoon. Yung pagiging Diyos yung makapangyarihan. Sabi nga po sa Lucas, nothing is impossible with you, Lord God. Walang imposible sa iyo. Kung titignan namin ang buhay namin, walang imposible na mabago kami. Imposible, Panginoon, na magkaroon kami ng ganap at kasiyasayang buhay. Pero Lord, nung kami lumapit sa iyo, nagpakumbaba, at sa pamamagitan ng iyong pagmamahal para sa aming lahat, napatunayan namin, wala nga imposible sa iyo, Panginoon. Ano pa kaya yung aming kinaharap, Panginoon? Kung kami, Panginoon, umaharap sa financial difficulties, Lord, ipakita mo kung paano mo nilikha ang mundong ito, ano pa kaya yung pangangailangan na ito. Kung sa panahon ngayon, Panginoon, kami naghihirap dahil kami may karamdaman na nararanasan. Lord, ituon namin ang isip namin sa iyo, yung ginawa nyo, na kaya nyo bumuhay ng patay, na kaya nyo magpagaling ng mga anumang karamdaman, at lahat ng hagupit ng dinanas mo dun sa cross, ay lahat ng aming mga sakit ay yung tinubos mo na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong dugo. Ano mang kinaharap namin ngayon, kaguluhan sa relasyon, sa marriage, sa pag-aaral, Panginoon, sa aming hanap buhay, sa aming relasyon, sa aming pamilya, sa aming kakapaligid sa amin, Lord, binibigay namin sa ito sapagkat ang aming pag-asa kayo, Panginoon.
Sapagkat kayo ang tekba, Panginoon, ang lubid ng pag-asa. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, nang huwag tumingin sa mga bagay na makamundo, kundi tumingin kami yung sandigan ng aming pananampalataya mula una hanggang wakas. Kayo po yun, Panginoon. Lord, salamat sa mensahe mo, salamat sa salita mo, na lalo namin napatunayan yung ginagawa namin paghawak sa pag-asang ito. Sa napakarami po mensahe po this month of November, Lord, ipinakita mo lalo na ang pag-asa namin ay buhay at may katiyakan. Lord, we thank you so much, Lord. We glorify and we honor your name. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at sa pagkakataon